Welcome po sa atin pong unang araw ng ating 3 days prayer and fasting. Ito yung unang gabi at salamat sa inyong suporta. Ano po? Salamat po. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon na tayo po, ang dahilan kaya tayo nagpi-prayer and fasting ay upang patuloy nating ipasakop yung ating kalooban sa kalooban ng Diyos. And of course, for us to crucify the flesh. No? That's why we pray and fast. At ito po yung diwa rin ng ating pong pakikipag-isa doon po sa layunin ng ating Panginoon. At ang layunin ng Panginoon, siya ay malayang makagalaw, makakilos sa ating buhay. Maranasan natin yung tinatawag na revival. Actually, when we pray and fast, we pray for revival. We pray for the manifestation of the presence and the power of the Holy Spirit. We pray that the Lord will do mightily na ang Panginoon gumalaw, kumilos siya ng makapangyarihang pagkilos sa ating buhay, sa church na to. Makakita tayo ng mga tao na maligtas, maging disciples sila, maging followers sila ng ating Panginoon. And so, sa panahon natin, of course, maraming tao ang nagpipray ng revival. Many people today cry out for revival. Lord, send revival. That is the prayer of every church. Bawat iglesia, yun ang panalangin na si Lord magpadala ng revival, ng makapangyarihang pagkilos. But one question we must ask is, si Lord ba ay nagpray for revival? Ayan. Did the Lord Jesus ever pray for revival? Did Jesus pray for revival? Ang Panginoong Isus ba, siya ba'y nag-pray? Siya ba'y nanalangin sa isang makapangyarihang pagkilos? You see, the Bible does not record that the Lord Jesus used the specific word revival. Hindi talaga ginamit ng Panginoong Isus yung salitang revival, but the Spirit, the principle, the purpose, and the power of revival are central to His mission and to His prayers. Ito yung sentro ng kanyang pananalangin, ng kanyang pagmimisyon. Yung espiritu ng revival, yung makapangyarihang galaw ng Diyos Ama. That's why Jesus said, "The Father in me does the work." The work of God was manifested during the time that Jesus was ministering to the people. There was revival. Merong makapangyarihang pagkilos ng Diyos. And if we look at the heart and content of the Lord, Jesus' prayers, kapag inalam natin, kinilala natin ng Panginoon, sa kanyang mga pagkilos, sa kanyang mga panalangin, makikita natin yung kanyang malalim na pagnanais sa isang makapangyarihang pagkilos. We can see that He deeply desired the spiritual awakening, the restoration and unity of His people. And these are the key elements of what we now call revival. Kaya ngayong gabi, ito yung pag-uusapan natin. Bukas, ito yung pag-uusapan natin. And on the third day, we will talk about revival. We will talk about personal revival. We will talk about revival in the church, revival in the land. And revival means to bring back to life. Ang revival, ito yung pagbabalik ng buhay. To restore to consciousness. Na ma-restore ang isang tao sa kanyang consciousness of who God is. To awaken, gisingin yung mga natutulog, and to refresh once again. That is the meaning of the word revival. Mabuhay muli. Magkaroon ng alab. Magkaroon ng apoy. Magkaroon ng ningas sa paglilingkod sa Panginoon. You see, revival is God's divine intervention in the affairs of His people to bring them back to Himself. Ang revival, mga kapatid, ito yung pakikialam ng Diyos. Ang Diyos nakialam. Bakit nakialam ang Diyos? Kasi binigyan natin siya ng pagkakataon na makialam sa ating buhay.
Dahil kapag hindi nakialam ang Diyos sa ating paglilingkod, hindi nakialam ang Diyos sa iyong buhay, hindi nakialam ang Diyos sa iyong pamilya, walang mangyayari sa buhay natin. Walang himala, walang pagkilos ng Panginoon. So revival is God's intervention in the affairs of His people to bring them back to Himself and for them to be one spirit with Him. Na talagang maging maliwanag sa atin na tayo'y isang espiritu kay Kristo. Na kung ano si Yesu Kristo, ganun tayo. Na hindi lamang tayo tagatingin, tagasunod, kundi tayo po ay tagagawa ng makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Jesus came not just to preach and perform miracles. He came to bring His life to the dead. Ang Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi lamang siya nangaral at gumawa ng himala, kundi ang Panginoong Hesus, Kanya pong ibinigay ang Kanyang buhay sa mga namatay. Binigyan sila ng buhay. Yung mga spiritually dead, nagkaroon ng spiritual life. Yung mga natutulog, they were awakened to spiritual realities. And the fire of the Holy Spirit to the cold hearts. That's what revival is. Na ang apoy ng Banal Espiritu ay nagbigay ng ningas, nagbigay ng alab sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, titingnan po natin yung mga panalangin ng Panginoong Hesus. At yung kanyang mga pagkilos, yung kanyang mga galaw. Sapagkat ang Panginoong Hesus, He desired revival. He desired that spiritual awakening. He desired the life of God to be manifested in the lives of His people. Na yung buhay ng Diyos, mahayag sa ating buhay. Na hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi ang Panginoong Hesus na ang nabubuhay sa iyo. Na yung galaw mo, yung pagkilos mo, kakikitaan ka ng reflection ng Panginoon na ikaw ay maging Kanyang representation. So, dito ngayong gabi, titingnan natin how Jesus prayed in ways consistent with revival. Na kung paano ang Panginoong Jesucristo, siya ay nanalangin, na yung kanyang mga panalangin, yung kanyang pagkilos, ito ay nakatuon sa makapangyarihang galaw ng Diyos. Na ang Panginoon, sa kanyang pananalangin, ang kanyang pananalangin na nakaugnay sa revival. Nakaugnay doon sa pagbibigay ng buhay. Nakaugnay doon sa pagpapanumbalik ng sigla, ng alab, ng ningas, ng apoy sa paglilingkod sa Diyos. So, here we see how Jesus prayed in ways consistent with revival. First, Jesus prayed for the manifestation of God's kingdom. Ang Panginoong Hesus ay nanalangin na ang kaharian ng Diyos ay magkaroon ng kapahayagan. In other words, mahayag, makita, magkaroon ng kaganapan ang paghahari ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos ay manifestation ng katotohanan ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay manifestation o kapahayagan ng katarungan ng Diyos. Ng kapangyarihan ng Diyos. Ng kagalingan, ng kalayaan. That's why Jesus prayed in Matthew 6, verse 10, and prior to verse 10, sinabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. And He said in verse 10, Your kingdom come. Kaya nga ang Panginoong Hesus, hindi niya binanggit yung salitang revival. Pero yung espiritu ng revival, yung purpose ng revival ay nakapaloob doon sa kanyang panalangin. Na ang kanyang panalangin, ang kaharian mo ay dumating, ang kaharian mo ay mahayag, at ang iyong kalooban mangyari sa lupa, sa mundong ito, gaya ng nasa langit. Kasi ang kaharian ng Diyos ay kapahayagan ng katotohanan, ng katarungan, ng kagalingan. Kung ano nangyayari sa langit, magkaroon ng kaganapan sa lupa, magkaroon ng kaganapan sa buhay natin, magkaroon ng kaganapan sa ating pong iglesia. At kung ang Panginoong Hesus nanalangin ng kapahayagan ng kaharian ng Diyos, same with us.
Because we desire revival. You see, mga kapatid, nanasain mo ang pagkilos ng Panginoon if you are one with Jesus. If you truly believe in Jesus. If you're truly in love with the Lord Jesus. Here we see in the Lord's Prayer, Jesus is teaching His disciples to cry out for heaven to invade earth. And God's will is done visibly in people's lives. That's revival. Doon pinapakita ng Panginoong Hesus sa kanyang panalangin na ito, na sa kanyang mga alagad na sila'y tumawag, sila'y sumigaw, sila'y manalangin, na ang langit sakupin ng lupa, na ang mundo natin ay maging extension ng langit, na ang buhay mo, ang pamilya mo, maging extension ng langit, na ang langit bukas sa iyo, at nangyayari sa iyo kung ano yung nangyayari sa langit, sa kaharian ng Diyos. Yung kagalakan, yung kapayapaan, yung kagalingan, yung kalakasan, yung kagandahan ng buhay, yung kabutihan ng buhay. Na tayo'y sakupin ng langit, ng kaharian ng Diyos. That is revival. Revival, yung paghahayag ng paghahari ng Diyos. In that prayer, Jesus was calling for the manifest presence and the rule of God to come down to earth. Now here is the key point. Revival is when God's kingdom reigns on earth. Ito ang revival. Ito ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Ito yung pagbabalik ng buhay na kung saan ang kaharian ng Diyos ay nagahari, namamahala sa mundo. Kasi sa mundo natin, ang namamahala ay corruption. Ang namamahala ay kasakiman. Ang namamahala ay kasamaan. Ang namamahala ay kasalanan. That's why we need to pray for revival. We must cry out for revival. That heaven will invade us. That the kingdom of God will truly manifest. Because revival is when God's kingdom reigns on earth, when His will is done in hearts, in churches, and in nations. Na yung kanyang kalooban, yung kanyang kaharian ay nahayag sa bawat puso, sa bawat iglesia, sa bawat tao, sa bawat bansa. Think about this. Hindi ba napakaganda na ang kaharian ng Diyos ay nahayag? Na kapag nahayag ang kaharian ng Diyos o kapag ang Diyos ang nagahari sa iyong buhay, sa iyong pamilya, mayroong kapayapaan. Mayroong kagalakan na hindi kayang ipaliwanag. Mayroong pagmamahalan na malalim at makahulugan. Ito ay dahil sa ang kaharian ng Diyos ay ating ipinapanalangin na magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. You see, when we pray, your kingdom come, we are praying for revival of truth, of justice, of righteousness, of salvation, of healing, of deliverance, and of the fear of the Lord among the people. Kapag tayo po'y nanalangin, ang iyong kaharian ay dumating sa amin. Maghari ka sa amin. Binasabi natin, iniiyak natin, sinasabi natin sa Panginoon na magkaroon ng makapangyarihang pagkilos ng katotohanan. Na ang mga tao ay mabuhay at mamuhay sa katotohanan. At ang mga tao ay makaranas ng katarungan. Maranasan ng mga tao yung katuwiran. Yung kaligtasan maging maliwanag sa kanila. Maranasan ng mga tao yung kagalingan. Maranasan ng mga tao yung kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan at ang mga tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kasi sa panahon natin, wala nang takot ang tao. Wala nang takot ang mga tao sa gobyerno sa paggawa ng kasamaan. Wala nang takot ang tao ngayon sa pagkitil ng buhay, sa pananakit. That's why we need to pray for revival. That's why we fast. We fast not for ourselves. Yes, merong benepisyo yung fasting sa atin.
nalilinis tayo. But spiritually speaking, nililinis din yung ating spiritual life. At tayo po ay nananalangin na ang Diyos makialam, na ang Diyos kumilos. Makita natin yung makapangyarihang gawa ng Diyos. Makakita tayo ng mga taong naging matuwid ang buhay. Makakita tayo ng mga taong naging totoo ang buhay. Kasi ngayon, ang mga tao, plastic, ang mga tao, paimbabaw, ang mga tao, makita mo, okay pagkaharap ka, pero pag nakatalikod ka, hindi na okay. That's why we need to pray for revival. We need to pray, let your kingdom come. Let your will be done on earth, on us, as it is in heaven. Kung ano nangyayari sa langit, mangyari sa atin. Amen? Kung ano nangyayari sa langit, mangyari sa iyong buhay. Mangyari sa iyong pamilya. And that's why Jesus prayed. He prayed for revival. Jesus was so consistent. Napaka-consistent niya sa revival. He prayed for the manifestation of the kingdom. And pangalawa, makikita natin yung consistency ng Panginoon. Bakit natin sinasabi ang Panginoon at ipinapahayag natin ang Panginoon? Kasi siya yung ating greatest example. And we're here to follow Jesus. And we're here to represent Jesus. That as Jesus is, so are we in this world. And we are one with Jesus. Because we join with Jesus. Those who joined with the Lord Jesus, they are one spirit with Him. And as being one spirit with Jesus, we have the image of Christ. We have the mindset of Christ. At kung ano si Jesus, yun ang tutularan natin. Hindi man nanalangin si Jesus ng specific na salita tungkol sa revival, but the principles, the purpose, and the power of revival is central. It is central to His mission and to His prayers. Pangalawa, Jesus wept over Jerusalem. Si Jesus, ang ating Panginoon, siya'y umiyak sa Jerusalem. Bakit? Kasi ang Jerusalem lost people during that time. And we as God's people, we as Christ's disciple, we should pray, we should wept. Tayo po'y umiyak sa mga taong ligaw. Sa mga taong hindi nila nararanasan yung visitation ng Diyos sa kanilang buhay. Sa mga taong hindi nila nararanasan ang Diyos sa kanilang buhay. They have the form of religion, but they don't have the power of godliness. And we need to pray for them. Naranasan niyo na ba na umiyak ka sa isang taong hindi ligtas? Ako araw-araw umiiyak ako, araw-araw teary-eyed ako para sa mga taong hindi ligtas. Because Jesus wept for those who are lost. In Luke chapter 19, verse 41, here we see that as Jesus approached Jerusalem, and He saw the city, nakita niya yung syudad ng Jerusalem. When He saw the city, He wept over it. Umiyak siya sa kanyang bayan. Iniyakan niya ang kanyang bayan. Ang kanyang bayan na nireject yung pagbisita ng kanilang hari. Umiyak siya sa kanyang bayan na ligaw. Tayo po mga kapatid, dapat iyakan natin ang Quezon City. Iyakan natin ang syudad natin. Iiyak natin sa Panginoon ang bayan natin na ang Diyos mag-raise up ng mga righteous leaders. Iiyak natin. Jesus wept for His city. He wept over Jerusalem. Umiyak siya sa kanyang bayan. Bagamat hindi natin makikita ng formal prayer ito, it is the heart of Jesus. His heart is aching and breaking for a people who missed their moment of visitation. Umiyak siya sa kanyang bayan, na yung kanyang bayan, na-miss nila. Lumampas sa kanila yung pagkakataon na ma-appreciate nila, na ma-anticipate nila yung pagdaan ng presensya ng Panginoon sa kanilang bayan.
This cry is the same cry of revival. A longing for the lost to recognize God's presence and turn to Him. This must be our desire. Tayo po ay umiyak. Tayo po'y manalangin para sa ating bayan. Alam ba ninyo na ang bansang Pilipinas, pangatlo sa Asia, sa pinakakorap na bansa? Hindi maalis ang pangalan ng Pilipinas sa mga pinakakorap na bansa sa Asia. Kung iba sa inyo nakaranas na kayo mag-abroad, iba ang tingin nila sa mga Pilipino. Ang baba ng tingin nila sa mga Pilipino. Bakit? Bakit mababa ang tingin ng ibang mga nasyon sa mga Pilipino? Kasi para sa kanila, lahat ng Pilipino korap. Isa lang ang magkasala, lahat nadadamay. Pero kung ang bayan natin ay makararanas ng revival, at marami mga Pilipino ang titindig sa katuwiran at katotohanan, aangat ang bansang Pilipinas. Amen? Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach. Ang katuwiran ang mag-aakyat, mag-aangat sa bayan, pero ang kasalanan ang magbibigay ng kahihiyan. That's why we need to pray. We need to cry out for revival. Tayo po nandirito, tayo po'y tinawag ng Panginoon, dinala tayo ng Panginoon sa lugar na ito para magkaroon tayo ng isang nais, isang nasa, isang panalangin, revival. Revival should be our battle cry. Whenever we fast, whenever we pray, Lord, revive us. Lord, give us revival. You see, revival begins with a broken heart for the lost. Ang revival ay nagsisimula kapag mayroong isang tao na ang kanyang puso ay bagbag para sa kanyang bayan, para sa mga taong naliligaw. See, God is looking for somebody, for someone who will stand in the gap praying for His people. Jesus longed for Jerusalem to recognize their day of visitation, but they rejected it. That brokenness is the heart of revival. That's why Jesus keep on praying for His nation until today. Na ang bayang Israel hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Maaaring sinasabi natin, bayan sila ng Diyos, pero napakalayo nila sa Panginoon. If we are not weeping over our cities and nations like the Lord Jesus, we are not ready for revival. Pag hindi tayo marunong umiyak para sa ating bayan, para sa ating bansa, katulad ng Panginoong Hesus, hindi pa tayo handa sa revival. But take note, Jesus wept for His city. He wept for Jerusalem. And we, as one spirit with Jesus, we must pray, we must cry out for our city, for our nation. Amen? Are you with me? Are you there? Praise the Lord. Jesus prayed for the manifestation of the kingdom of God. Jesus wept for His city. In third, Jesus prayed for the spiritual restoration of His disciple. Ang Panginoong Hesus, siya po ay nanalangin na ang kanyang alagad na nawala na yung apoy, nawala yung ningas, ay magkaroon ng tinatawag na spiritual restoration. Or in other words, personal revival. In Luke chapter 22, verse 32, Jesus prayed for Simon Peter. Si Simon Peter, na nagkanulo sa kanya, he prayed for him. He said to Simon Peter, I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail.
Ako'y nanalangin at nananalangin sa iyo, Simon Pedro, na ang iyong pananampalataya ay hindi bumagsak o hindi mawala. And when you have turned back, strengthen your brothers. Na kapag ikaw ay nakabalik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Palakasin mo ang iyong kapwa mananampalataya. Ito yung puso ng Panginoong Hesus. Individually, He prayed for His disciples. He believed in personal revival. He believed in spiritual restoration. At kung ang Panginoong Hesus naniniwala sa spiritual restoration, kung ang Panginoong Hesus naniniwala sa personal revival, dapat ikaw ay maniwala sa spiritual restoration. Dapat ikaw din ay maniwala sa personal revival. Nakita ng Panginoong Hesus na si Simon Pedro, siya ay mahuhulog sa kanyang pananampalataya. And that is why Jesus interceded for him. That is why Jesus prayed for him. That's why Jesus stand in the gap for him and before the Lord, before the Father. That is revival on a personal level. A rekindling of a dead or dying fire. That's why we need to pray for our brothers and sisters na may mga kapatiran tayo na nawawala, namamatay ang apoy. We need to cry out to God for them. Mag-isa mahal sa buhay na ang iba na wala na sa Panginoon, we need to pray for them that they might experience personal revival. At ikaw din, ng bawat isa ngayong gabi, ay makaranas ng personal revival as we fast and pray. You see, revival is not just for the lost. Revival is not just to win the lost or to pray for the lost. Revival also is to pray for the backslidden and weary Christians. That's revival. Because we believe in personal revival. We believe in spiritual restoration. We believe in the manifestation of the kingdom of God. We believe for the salvation of the lost. And we also believe for those who backslide, that they will return again to the Lord. Amen? Na tayo maniwala, na tayo sumampalataya, na tayo patuloy na manalangin, na yung mga tumalikod, yung mga nawala, yung mga bumalik sa kasalanan, sila ay bumalik muli sa Panginoon. We must pray for those who have lost their passion and their fire. Patuloy tayong manalangin na bumalik yung kanilang alab, yung kanilang ningas. Ginawa ito ng Panginoon kay Simon Pedro. And we need to pray for our brothers and sisters. Panalangin natin yung ibang mga kapatiran na minsan nasabihan lamang, na correct lamang, na wala na. We need to pray for them. Mga kapatid, nakaranas ako ng matinding mga hagupit, matitindi at masasakit na salita na narinig ko. Pero hindi ako tumalikod sa Panginoon. Bakit? Naiintindihan ko yung kaulugan ng pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Panginoong Hesus. Amen? Pag maliwanag sa iyo yung ugnayan sa Panginoon, hindi ka tatalikod sa Kanya. At kung meron man tumalikod na wala sa Panginoon, we need to pray for them. I-follow up niyo yung iba. Bumuo ng follow-up team, bumuo ng visitation team to follow up them. To pray for them once again. Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus kay Simon Pedro. Hindi pinabayaan ng Panginoong Hesus si Simon Pedro. Dahil nakita niya ang mangyayari kay Simon Pedro isang araw, ipagkakanulo siya. 3 beses pinagkanulo ni Simon Pedro ang Panginoong Hesus. Alam niyo, lagi ko napapanood yung The Passion, nung nakaraang gabi, muli ko siyang pinanood. You know, iba yung feeling, iba yung pakiwari na merong taong ipinagkanulo ka. And yet, nung pinagkanulo ni Simon Pedro ang Panginoong Hesus tumingin sa kanya nang mayroong pa ring pagmamahal. Nakatingin lang, hindi nagsalita, tumingin lang. In his spirit, he was praying for him.
to be restored once again. Same with us. We need to pray for our loved ones, for our brothers and sisters na nawala na yung apoy, nawala na yung ningas. Jesus is our example. To follow His example, Jesus prayed for them. At pangapat, Jesus prayed for spiritual unity in the church. Ang Panginoong Hesus, ipinakita niya yung kanyang pananalangin. Itong pananalangin niya sa spiritual unity in the church, yung pagkakaisa sa iglesia, ito ay pagbubuklod sa kapangyarihan ng Diyos. Spiritual unity is the manifestation of revival. John 17 verse 20, it says, Jesus said, I do not pray for this alone. Sabi niya, hindi lang ako nanalangin para sa mga alagad na ito na nandirito. Ako rin ay naniniwala at nananalangin sa kanila na sasampalataya sa akin. Jesus is praying not just for His disciples, but also for us, for the church, for the believers. What is His purpose? Verse 21, He said, that they all may be one. Na upang sila'y maging isa. Gaya mo, Ama, sa akin, ako ay sa iyo. Kaya ang Ama ay naka Jesus, si Jesus ay nasa Ama. Jesus Christ is the exact representation of the Father. He showed the Father to us. Pinakita niyang Ama sa atin. And He said in John 14 verse 10, the Father who is in me does the work of revival. Does the work of God, the Father in me. So that they all may be one as you, Father, are in me, and I in you, and that they also may be one in us. Na tayo po, ngayong gabi, ay maging isa kay Kristo. Ikaw ay na kay Kristo, si Kristo ay nasa iyo, at tayo'y isa kay Kristo. At kung tayo'y kaisa ni Kristo, kung ano yung pinapanalangin ni Kristo, kung ano yung ninanasa ng puso ni Kristo, kung ano yung sigaw ng damdamin ng Panginoong Hesus, ganun din dapat na maging sigaw at damdamin natin. Kung ang Panginoong Hesus nagmamahal sa mga taong hindi ligtas, mahalin din natin ang taong hindi ligtas. Ipanalangin natin na sila'y maligtas at maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? You see, revival often begins with spiritual unity in the body of Christ. We are the body of Christ. We are the representative of Christ. We are His representation. We are His ambassadors. We are His representatives. Jesus longed for a united, Spirit-filled church, which is one of the main fruits of genuine revival. Kapag ang church napuspos ng banal na Espiritu, kapag ang bawat isa sa atin ay nagkakaisa tayo sa layunin ng Diyos, nagkakaisa tayo sa isip, na ang isip ni Kristo, yun ang isip natin. Na yung layunin ng Panginoong Hesus, yun ang layunin natin. Na kung ang Panginoong Hesus nagmahal, tayo rin na magmamahal. Yung pananampalataya ng Panginoong Hesus, yun na maging pananampalataya natin. Yung pag-ibig ng Panginoong Hesus, yun na maging pag-ibig natin. Na tayo mapuspos ng Espiritu ni Kristo. Ito'y bunga ng isang genuine revival. Tandaan natin mga kapatid, itong katagang ito, ang iglesyang kalat o watak-watak ay hindi makapagdadala ng apoy ng revival. A divided church cannot carry the fire of revival. Hindi makararanas ng revival ang isang iglesia na hindi nagkakaisa. Ito ang panalangin ng Panginoong Hesus na tayo ay maging kaisa niya. Na kung paano ang Panginoong Hesus ay nasa Ama, ang Ama nasa Kanya, ako, ikaw ay na kay Kristo, si Kristo nasa iyo. Magkaisa tayo ng isip, magkaisa tayo ng layunin, magkaisa tayo ng puso, magkaisa tayo ng damdamin. Hindi magiging malayo ang revival. Pag nakita ng mundo na ang mga tao sa iglesia, ang mga tao sa church na to nagkakaisa sila, paano pastor nagkakaisa? Nagkakaisa sa pananalita, nagkakaisa sa diwa, nagkakaisa sa gawa, nagkakaisa sa pagmamahalan, sa pananampalataya, nagkakaisa sa pagtutulungan.
then people will be saved. Maliligtas sa mga tao. In his final priestly prayer before the cross, Jesus prayed for the revival of unity. He prayed for the revival of unity. He prayed for the revival of love among his people. So let us pray that the wall of division in our church would fall. Panalangin natin ito na yung pader ng pagkakawatak-watak ay mawala sa atin. So that revival can flow freely, mightily. This is the desire of Jesus' heart. That's why yung spirit of revival ay na kay Kristo. Yung manifestation ng kaharian ng Diyos, yung pananalangin sa mga ligaw, sa mga hindi ligtas, yung layunin ng pagliligtas, yung layunin ng restoration, yung layunin ng spiritual unity. That is the heart of revival. At panghuli, Jesus promised the outpouring of the power of the Holy Spirit. The outpouring of the power of the Holy Spirit is the manifestation of revival. Revival is the work of God. And the outpouring of the power of the Holy Spirit is the promise of Jesus. Pangako ito ng Panginoon. He said in John chapter 16 verse 7, "Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper, the Advocate, will not come to you. But if I depart, I will send him to you." The Helper is the Holy Spirit. The Holy Spirit is the source of revival. And the verse 8, when He has come, He will convict the world of sin. Kapag ka nagkaroon ng kapahayagan ng manifestation, ng presence ng Holy Spirit, there will be a conviction of sin. Makikita mo ang tao makukonvict siya doon sa kanyang kasalanan. Na may kasalanan sa kanyang buhay. And the Holy Spirit will convict him of righteousness. Na hindi siya namubuhay ng matuwid. Na kailangan siya mabuhay sa katuwiran. And the Holy Spirit will convict him of judgment. The Holy Spirit will speak about judgment o kahatulan. That's why the outpouring, the presence of the Holy Spirit is the promise of Jesus. That's why he said in Acts chapter 1 verse 4, "And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father." The Holy Spirit is the promise not just of Jesus, but of the Father. Which is said, "You have heard from me." Verse 5, "For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now." You shall be baptized. You shall be filled with the Holy Spirit. You shall be empowered by the Holy Spirit for you to do the works of God. And the Holy Spirit came on the day of Pentecost in Acts chapter 2. Verse 1, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. They were in one accord in one place. They have that spiritual unity, spiritual union with the Lord Jesus Christ in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. They experienced the manifestation of the presence and the power of the Holy Spirit as of a rushing mighty wind. That rushing mighty wind is the breath of life that gives birth to their spirit. Remember, revival is to bring back life, to give the life, to bring them back to life, for them to be restored.
And there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And the Bible says, and they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. It was the work of the Holy Spirit. Revival is the outpouring of the Holy Spirit. When Jesus ascended, He sent the Spirit at Pentecost, launching a massive spiritual awakening for them. That's why though Jesus, our Lord, did not use the word revival, He was the source of revival. Ang Panginoong Isus ang pinagmumulan ng revival when He sent out the Holy Spirit. Revival is impossible without the Holy Spirit. Without the presence and the power of the Holy Spirit, revival is impossible. Imposible na maranasan natin ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos without the Holy Spirit. For the Holy Spirit is the manifestation of the power and presence of God. You see, Jesus prayed, taught, and promised the outpouring and infilling of the Spirit, of the Holy Spirit. And Pentecost was the answer to Jesus' promise. It launched a global revival that is still ongoing hanggang ngayon. Hanggang ngayon, gumagalaw ang Holy Spirit. That's why we need to humble ourselves to the Holy Spirit. That's why we need to surrender ourselves to the Holy Spirit. That's why we need to be led by the Holy Spirit to walk in the Spirit. That's why we need to crucify the flesh, because the flesh, our human body, our human strength is enmity with the Holy Spirit. That's why whenever we fast and pray, we submitted our will, ourselves, our flesh, our desire to the Holy Spirit. Diba? Ang hirap, hindi ka kakain. Ang hirap yung ginagawa mo dati, hindi mo gagawin for 3 days. Battle yun. Digmaan yun. Mahirap yun. Pero salamat at nandito kayo, nagkakaisa tayo sa Panginoon. Amen! Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. We need prayer in this church. We need fasting and prayer in this church. We need God to move mightily in this church. Isang araw wala na ako. But I'm praying to God na ang gawain ng Panginoon magpatuloy, na ang Panginoon mag-raise up ng maraming lalaki at babae na puspos ng banal na Espiritu sa lugar na to. At pakatabi ka katabi mo, kasama ka doon. Amen. Magkaisa tayo na isang Espiritu kay Kristo, na mapuspos tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, na mahayag sa atin ang kaharian ng Diyos, na hindi lamang maging bukas sa atin ang langit, kundi kasama natin ang paghahari ng Diyos. Na hindi lamang tayo makakakita ng kasamaan, kundi makakakita tayo ng katuwiran at kapatawaran sa mga taong nabubuhay sa kasalanan. Makakita tayo ng mga taong binago, mga taong pinatawad. And so therefore, we must seek the Holy Spirit. Not just for experiences, but for transformation and power. Let us seek the presence of the Lord. Let us pray for revival. The prayers of the Lord Jesus were soaked with the spirit of revival. His prayers were immersed in revival. Revival is central to Jesus' prayer and His mission. You see, Jesus prayed for the manifestation of the kingdom of God. Jesus prayed for the restoration of the backsliders. Jesus prayed for the unity and the spiritual union of the church to Him. Jesus prayed for the spiritual awakening of His people. Jesus prayed for the outpouring of the Holy Spirit. And even today, Jesus is praying to the Father for you, for me, for us to be on fire, for us to be strengthened, for us to return, for us to be one in Spirit, for us to be in spiritual union with the Lord Jesus Christ, for us to have boldness
Magkaroon tayo ng katapangan na ibahagi natin na mabuting balita ng kaligtasan na si Jesucristo ay nagliligtas, si Jesucristo ay nagpapatawad, si Jesucristo ay nagbabago ng buhay. Si Jesucristo ay patuloy na gumagawa ng himala. You see, the Lord Jesus is involved in every revival that has ever happened. Bawat revival, ang Panginoong Hesus involved siya. Ang Panginoong Hesus nandoon siya. And we need to allow the presence of Jesus to intervene. Makialam ang Diyos sa atin. Pag hindi nakialam ang Diyos sa atin, walang mangyayari sa ating paglilingkod. Hayaan natin ang Diyos makialam sa atin. At upang ang Diyos makialam sa iyong buhay, we need to humble ourselves to Him. Magpasakop tayo sa Kanya. Magpakumbaba tayo sa Kanya. Amen? Mga kapatid, nais ko kayong tanungin, handa po ba kayo na dalhin ang revival sa inyong puso? Handa po ba kayo na makaranas ng personal revival sa inyong buhay? Handa po ba kayo na i-alay nyo yung prayer ninyo sa mga panalangin ng Panginoong Hesus? Ang mga panalangin ng Panginoong Hesus ay panalangin na makahulugan at makapangyarihan, panalangin na mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga whenever Jesus go to every place, whenever na ang Panginoong Hesus pumunta sa isang lugar, yung presence, yung kapangyarihan ng Panginoon, present. And we need the presence of Jesus. We need to be aware, be conscious of being one spirit with Christ. That as Jesus is, so are we. Tayo yung kanyang image, tayo yung kanyang likeness, tayo yung kanyang representative. Tayo yung kanyang ambassador. At kung ang Panginoong Hesus nanalangin siya para sa makapangyarihang pagkilos ng Ama na gumagawa sa Kanya, same with us. Let us pray for revival. Let us pray for spiritual awakening. Let us pray for personal revival. Let us pray for revival in this church na ang Panginoon magligtas ng maraming tao sa lugar na to. Magkaroon tayo ng hunger for more of God. Let us ask Jesus to revive us. I-revive tayo ng Panginoon. Maging maalab yung puso natin. Maging maningas ang ating buhay sa Panginoon. Maging maalab, maging maapoy tayo, maging iglesyang ito, maging maapoy sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan. Ipanalangin natin yung panalangin ni Habakuk. Tingnan natin ang Habakuk chapter 3 verse 2. O Lord, he said, revive your work in the midst of the years. Panginoon, buhayin mo ang iyong gawa in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. Sa panahon ng poot, alalahanin mo yung habag. Alam niyo mga kapatid, kailangan natin ang habag ng Diyos. Hingin natin yung habag ng Diyos sa ating bansa, sa ating bayan. Ang mga politician natin, puro pagnanakaw ang ginagawa. Maraming politician, kaya nga iba, gusto nang maging politician para kasi pag politician ka, politiko ka, mayaman ka, marami kang pera. Yung project para sa baha, kinukuha. Kaya ngayon, ang daming binabaha. Daming Pilipino naghihirap, pero sila yumayaman sila. Let us pray for revival. Let us pray that the Lord will do His work in the midst of the years. Nasa kalagitnaan tayo ng taon. Nasa 8 buwan tayo. Let's pray for revival. So when Habakkuk said, Lord, revive your work, ang isip niya, at dapat maging isip din natin, kasi ang isip niya, katulad ng isip ng Panginoon, tandaan natin, revival is God's work, not ours. Ang revival, gawa ng Diyos. Hindi natin gawa. Hindi na nalangin si Habakkuk na, Lord, revive us. Lord, let us revive your work. Hindi yun ang panalangin niya eh. Hindi niya pinalangin, Panginoon, hayaan mo kaming i-revive namin yung gawa mo. Kasi ito yung nangyayari sa panahon natin eh.
Ang revival, gawa lamang ng tao. May revival dito kasi merong taong magaling, mahusay magsalita. Mahusay mangaral. So revival is not the work of man. Revival is the work of God. Kaya dapat na-pray natin, Lord, revive your work. Revival is God's work. Ano ba yung gawa ng Diyos? Salvation is the work of God. Healing is the work of God. Deliverance is the work of God. Renewal is the work of God. Transformation, gawa ng Diyos yun eh. Ang Diyos na magligtas. Magligtas siya ng maraming tao. Magpagaling siya ng maraming tao. Magpalaya siya ng maraming tao mula sa kagawa ng kasamaan at ng kasalanan. Magbago ang Diyos ng buhay. Ako hindi ko na bago ang buhay ko. Binago ako ng Panginoon. Ako'y gawa ng revival ng Diyos. Revival is God's work. Only God can breathe fresh life into what has become dry and lifeless. Ang hininga lamang ng buhay ng Diyos ang nakapagbibigay ng buhay sa isang taong spiritually dead. Patay spiritually. Tuyo spiritually. Amen? Mga kapatid, revival is God's work. That's why we fast and pray. And thank you because you are one with me. We are one in this church to pray and fast. Bagamat mahirap, hindi madali ang mag-fasting. Hindi madali ang mag-pray. Hindi madali yung luluhod ka, uupo ka na parang tatawag ka sa Panginoon, iyak ka sa Panginoon, hindi madali. But we pray. We need to do this. Gawin natin ito. Amen?